Dininay! Tadadadon! Opo, totoo po yung narinig ninyo. Dininay po ni China Propaganda Council Martin Andanar ang binatong statement accusation sa kanya ni Attorney Katrina Ponce Enrile na siya raw ho ang di umano'y founder ng mga bayarang vloggers na gamit ang pera, pondo ng China. Dininay. Dininay. Abay, sino ba namang pangit na tagalamang lupa ang aamin sa ginawa niyang kasalanan? So, as we expected, denial. Ganun po, dininay. So, ngayon, basahin natin. Kita ko lang to guys sa Impact Leadership habang nagbabrowse ako at na, syempre, di ba, naging gawain ko na talaga ang tumingin at magbasa ng mga balita. So, kanina kasi guys, na content natin, itong si Attorney Katrina Ponce, na in-spill out niya na meron daw hong mga binabayarang vloggers ang China na under po ni Martin Andanar, yung mga attack dog. So, pinangalanan nga ni Katrina dito, ni Attorney Katrina, sorry, itong si Sasot at si Maharlika. Now, after that content, habang nagbabrowse ako sa Facebook ko, abay nakita ko to. At nung nakita ko to, ako'y nagtaka, nagtanong, nagkamot. Diba? Basahin natin para wala na masyadong madaming satsat. A, for effort. At kunwari, staunch defender. Okay. So, C, for corned beef at pure foods pa rin ang best para sa akin. Ay, mukhang, nakakaamoy ako Mukhang hindi ata afford ni Martin Andanar ang Dilimundo nila Katrina Ponce Enrile. F daw for fake news. Research lang ng konti para hindi mapahiya sa dulo at mabansagang mema lang. Yan, humanap ng pantapal. Humanap guys ng pantapal itong si Martin Andanar. Tingnan nyo, binanggit ang pure foods o yung corned beef. Okay, sa mga hindi nakakaalam guys, si Katrina and Dilimundo, basta yun na lang. Sa sunod, gagawa natin ng content yan. So ngayon, humanap siya ng pantapal. Hindi niya kasi guys afford yung Dilimundo ni Katrina Ponce Enrile. So tingnan niyo yung pagmumukha ni Martin Andanar, no? Habang tumatagal, parang nagiging kamukha na siya ni Kibuloy. Sorry. Di ba? Parang nagiging kamukha na siya ni Kibuloy. Grabe naman yung statement mo. Holy statement. Anyway, share ko lang. So ngayon, ano nga ba ang mga naging basihan ni Mima Alicia kung bakit nasabi ko at naniniwala ko na totoo ang statement na sinasabi ni Attorney Katrina Ponce Enrile? So first, according lang to sa aking pananaw, kaya ko nasabi na totoo ang statement ni Attorney Katrina Ponce Enrile. It is that because naging parte po si Martin Andanar ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa mga hindi guys nakakaalam, naging secretary po ito ng PCO before. At hindi lang PCO, naging presidential spokesperson acting din ito nung panahon ni Digong. At naniniwala ako na itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay talagang maka-China, pro-China. So malamang sa alamang, baka, diba, hindi ko naman sinasabi, pero baka ay totoo ang sinasabi ni Attorney Katrina Ponce Enrile na siya ay founder nga di umano ng mga bayarang vloggers. Pangalawa dito, kaya ako nasabing totoo, it is that because attorney po si Katrina Ponce Enrile and alam niyang libelous ang kanyang mga pinagsasasabi. So hindi naman nata ito magsasalita ng walang karga-kargang ebidensya, diba? Pangatlo, okay, mukhang dito tayo magtatagal sa pangatlo. Meron hong admittance. Itong si
Martin Andanar, meron siyang admittance na from Manila to Beijing, ito binabasa ko, Martin Andanar goes global as CGTN's news anchor. Ito yung kanyang statement na nagtatrabaho po sa CGTN itong si Martin Andanar. So, admittance niya na nagtatrabaho siya sa mga Chekwa. So, sa mga hindi nakakalam, ano nga ba ang CGTN? So, ang CGTN is a media company na state-run ng China Media Group. So, under po ito, under control ng Central Propaganda Department ng Chinese Communist Party. So, nagigets nyo? Under control po sila ng Central Propaganda. So, syempre, narinig nyo naman guys yung word na propaganda. So, what do we expect? Hindi po balita yung nilalabas dyan, kundi pawang mga propaganda. So, front lang po nila ang media, pero, you know, yung CGTN or yung mga Chinese media company na yan is under control po ng government. So, puro po mga propaganda ang lumalabas dyan. So, if you will remember guys, for example, diba, sinabi ng mga China na tayo daw po ang bumangga ng Chinese Coast Guard vessels nila. In the first place, paano natin babanggain ang Chinese Coast Guard vessels nila ng Philippine Coast Guard vessels, yung PCG natin? Yung PCG natin guys, 80% made up of woods. Nauubo tuloy si Mima. 'Di ba? Naalala niyo 'yun, guys, na tayo daw ang bumangga sa napakahiganteng barko ng China Coast Guard. Paano natin babanggain 'yun? Ano, ilulubog natin yung sarili natin? Ang laki nila. Ang liit lang natin. Tapos 80% made up of woods pa 'yun. So, 'di ba? Nakakaloka. So, kaya nga yung sinabi ko sa inyo, guys, ang media ng China is controlled by the government. So, lahat ng news nila ay hindi po balita, pawang propaganda. Pinapaniwala po ng China Media Company, sabihin na lang natin, na sila yung parang ginagawang kaawa-awa sa sarili nilang lugar, pero yung totoo, sila tong mga bully. Diba? So, pang-apat. Panglima, kaya ko nasabi na totoo, itong binitawang statement, pang-apat pala, itong binitawan na statement ni Attorney Katrina Ponce Enrile, it is that because up to this moment, itong si Martin Andanar ay nandoon pa din po sa China. So, malamang sa alamang, abay, 'di ba? Bato-bato na lang sa langit. Ang matamaan ay wag magalit. Kasi ito yung sabi ni Katrina eh. Sabi niya, I just found out also that Martin Andanar is not based here. Okay. He is now in Beijing. Tama, nasa Beijing siya kasi nag-post pa nga siya ng picture niya last 6 days or 7 days ago na nandun siya sa Great Wall of China. So, he is the one founding all this disinformation. They are being paid from China. So, kaya naman pala yung mga vloggers ay walang kalapastangan ng mag-bash sa ating gobyerno. Abay, mga bayaran pala. Diba? Magkano ka? Magkano ang bayad sa inyo sa delikadesa at pagkatao ninyo? Nakakaloka na kami sinasabihan guys nila. Na-experience ko yun. And say, mada vlogger daw ako. Bayaran daw ako ni House Speaker, bayaran daw ako ni Pangulong PBBM. Lugi naman sa akin si House Speaker kung babayaran niya ako kasi minsan, pag hindi ko gusto yung kanyang ginagawa, abay kino-content ko siya. Lugi naman siya kung babayaran niya ako kasi minsan tinitira ko din itong si House Speaker. Nagiging basher din ako minsan ni House Speaker. So ako guys, yung tipo ng vlogger na, you know, lahat naman tayo may biases, pero may ano din ako, may times ako na hindi ko gusto itong si House Speaker Martin Romualdez. May times na mga hindi ko siya gusto. Pero hindi ko sinasabi na lahat na lang na ginagawa niya ay against ako. Kagaya dito kay President Bongbong Marcos, sabihin na lang natin na hindi perfect ang administrasyong to. Wala namang
perpektong administrasyon, pero isa lang yung masasabi ko, lahat ng ginagawa ng ating presidente ay para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino, na siyang hindi na-appreciate lang ng mga hunghang. Diba? Baka naman pumunta na naman tayo sa usaping droga. Kasi guys, imagine, diba, pinangalanan ng Pilipinas sa Southeast Asia na pangatlo sa mga safest na lugar. Hindi man lang na-appreciate ng mga hunghang na vloggers na yan, at sinabi nila na talamak daw ang droga sa bansang Pilipinas. The fact na bumaba yung crime rate natin, hindi nila guys na-appreciate kasi yung gusto nila yung madugo, yung may namamatay, 'di ba? Yung napaka-bloody. Ganyan ba yung gusto nyo? Kailangan pa may magbuwis ng buhay para masabi nyo na epektibo ang ginagawa ng isang tao? Tarantado. No, anyway, yun guys, dininay niya. Dininay po ni Martin Andanara. As usual, sino ba namang pangit ang diba? Sino ba namang pangit ang aamin sa ginawa niyang kasalanan? So anyway, yun lang ako guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.